Salamat, O Diyos, sa oras na 'to, na muli mo kaming tinipon, muli mo kami, Panginoon ko, hallelujah, pinagsama-sama sa gabing ito, na muli kang mapapurihan, Panginoon, sa pamamagitan ng awitin, panalangin, pakikinig at oras namin, Panginoon, na inilaan, O God. Hallelujah. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, sa lahat ng mga pasasalamat ng aking mga kapatid na nasa puso nila sa mga oras na 'to kung gaano ka kabuti, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Patuloy ko rin, Panginoon, pinapasiyasat ang aming mga puso, ang aming mga motibo, emosyon, Panginoon. Patuloy mong i-purify ang mga puso namin, Panginoon, na magsimula kami, Ama, na nagpapalinis sa iyong harapan, Ama. At patuloy na ang mga lumabas sa aming mga bibig, Panginoon, na hindi mag-poison sa mga puso namin, Panginoon ko, o sa ibang tao, Ama. Tanggalin mo ang lahat ng dinadala naming bitterness sa aming mga puso, kanino mang tao, sino mang tao, sa neighbor man namin o mga mahal namin sa buhay. Tanggalin mo rin ang mga emosyon, Panginoon, na hindi nagmumula sa iyo, Ama. Patuloy kong hinihingi, Panginoon, ng kagalingan at forgiveness, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Dalangin ko din na tanggalin mo ang manipulating spirit, Father God, manipulating mind, O God, na nagkukurap sa pagmiminister, Panginoon, sa oras na to, Ama. As you said, through your prophetic word, Father God, na lalabas sa aking mga bibig, Panginoon, na huwag kaming mamisled, O God, in the mighty name of Jesus, dahil sa mga sugat, dahil sa mga misunderstanding, dahil sa mga bitterness, dahil sa mga carry naming emotion, O God, na nagiging resulta, Panginoon, na maging hindrance, O God, sa pagsasamba pag-awit, Panginoon ko, sa mind namin, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, patuloy kaming magkaroon ng apoy, Panginoon, na nagmumula sa divine love, na nagmumula sa iyo. Yung motion, Panginoon, yung mga galawan namin, yung puso namin, yung intention namin, Panginoon, na marinig namin ang tinig ng banal na Espiritu, O God, na ikaw, O Diyos, ang aming sinasamba, niluluwalhati at napapaluguran, Panginoon. Ama, alam kong tinawag mo ang bawat isa sa lugar na 'to, O God, kung saan patuloy naming completely mare-restore ang aming, Panginoong, emotional, physical, mental, spiritual, Panginoon, and even yung true discernment ng heart of God na nagmumula sa iyo. Purify us, Lord God. Let us submit, Panginoon, through your Spirit, Father God, in the mighty name of Jesus. May we feel the compassion, Panginoon ko, maranasan ng bawat isa sa amin, Lord God, at matanggal ang lahat ng burden, Panginoon, sa aming mga puso na nagbibigay ng pagiging manhid namin, O God, through the prophetic, Panginoon ko, na lakaran namin sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, Lord, that you rule us, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang gagabay, papatnubay sa amin. Any contradiction, Panginoon, ng mind, Panginoon ko, Lord, na hindi nagmumula sa iyo, to this time, O God, sa lahat ng maririnig nila, Panginoon, set our mind, soul, and spirit, Panginoon, na hindi ma-separate sa iyo, na magkaroon kami ng union, not contradiction. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray, anoint my lips, O God. Lord, I speak, Panginoon, na hindi kami magkaroon, Panginoon ko, ng carnal mind, but spiritual mind to understand you, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yung spiritual mind na may buhay at kapayapaan na nagmumula sa yung banal na spirito sa pangalan ni Jesus. Thank you, thank you, Jesus, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, ang mensahe po natin ngayon is about the Voice for Nation. Mga kapatid, siguro iniisip nyo, no, tayo po ay mga mananampalataya. Amen. So, parang wala tayong pakialam sa nation, wala tayong pakialam sa bansa natin, wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa mga pamahalaan natin. Nagkakamali po tayo. Amen. Gusto kong ang daming, ito yung inimpress ng Lord sa akin as I watch nung mga nakaraan na nagbabarilan na pala, no, yung mga ano sa Pilipinas, ganon. And kung napapansin ninyo, from the beginning pa lang na tayo ay pumasok na prayer warrior ministry of God, ano, of God. Sinasabi ko po, dinidiin ko of God it's not my ministry. Amen? It's all because of the grace of God. At kung marinig nyo man na sabihin ko na ministry ko because I am one and union with God. And you are one and union with God. Iisa tayo. So my ministry is God ministry because my temple is God's temple. Okay? Wag na pong sumagi sa isip natin, puro ka naman ako, sis Beb. Ayoko po sana.
Amen, na maisip niyo pa yung mga ganong mindset. Wala na po tayo sa mga immaturity, please, mga mahal kong kapatid, mga mahal kong nanay, it's not mine. Lagi ko pong pinapaunawa sa inyo, anuman ang nagagawa ko po para sa ministry, lahat yon ay sa biyaya ng Diyos. At hindi ko po yun gagawin kung hindi sa Panginoon. Amen? Ayoko na po sana na magkaroon pa tayo ng mindset. Narinig mo ba yung sinabi ni Mrs. Bev? Ministry daw niya, puro siya. Puro buhay niya. Kanino pong buhay ang ipapatotoo ko, mga kapatid? Buhay niyo? Amen? My testimony is my testimony. Amen? Ang Diyos, ang nai-encounter ko na kumakatagpo sa akin, hindi ko pwedeng gamitin yung testimony niyo sa testimony ko. Amen? We have the same path, but one God. Amen? But mga kapatid, hindi ko sinasabi na hindi tayo one body. We are one body in Christ. Ayoko na lang po na magkaroon tayo pa ng mga issue about immaturity. 'Di ba na kapag nagkakamali ng sambit yung bibig ko na masabi ko na my ministry because it's God's ministry. I consider that as my ministry. 'Di ba? Dahil yan ay nasa kingdom ng Panginoon natin, ng Ama natin, 'di ba? Atin yun. Amen? Hindi dahil nasabi ng bibig ko yon, inaangkin ko yon. Amen? Wag na pong gano'n na maging mindset natin, okay? Purihin po ang Panginoon. This is the importance of voice for nation. Amen? Part ito ng series ko ng Finding the Voice of God. Amen? So, the voice for nation. Napakahalaga na inote natin na ang tinig ng Panginoon ay hindi limitado. Hindi po ito ay covenant niya buong mundo. Kung kinreate niya yung buong mundo, that and all things is from Him, through Him, for Him, by Him, so lahat ng bagay na ginawa niya sa mundong ito ay para sa Kanya. Even ang nation, mga kapatid. Kaya natin pinagpe-pray ang nation. Kaya even they are unbeliever, amen, pwede ring marinig ng mga unbeliever yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng tinig mo. Amen? Ganun kahalaga. Kasi may role tayo na ginagampanan para sa internal plan ng Diyos. Eternal plan niya. 'Di ba? May eternal plan ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung paanong si Pharaoh po, ano? Nag-send ako ng verses, Ati Robilin or Ati Jane, amen, to read. So sa Pharaoh, sa days ni Pharaoh, dali lang po. Sa days ni Pharaoh, mga kapatid, andun din sa pamahalaan. 'Di ba? Pamahalaan din po 'yon. Yung kay Pharaoh that time. Pero mga kapatid, sa Genesis 41, makikita natin doon that through Joseph, 'di ba? Nilagay siya ng Panginoon sa pamahalaan, sa pamamahala ni Pharaoh sa nation. Amen. So naka-receive siya ng panaginip. Amen. Si Pharaoh po, kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko sa inyo, kapag ang isang tao o ang pamilya ninyo hindi pa sila mananampalataya, ang panalangin na tama para hindi kayo mamiss sa panalangin is, Lord, katagpuin mo sila sa panaginip. Amen? O kaya sa sitwasyon. Kasi they don't have the Holy Spirit. Kasi, di ba nga si God po, nakikipag-usap siya sa atin, kaya natin naririnig ang tinig ng Diyos through the Spirit na meron tayo. Kaya malaya tayo nakikipag-back and forth na nakikipag-usap sa Panginoon. Sila wala pang ganun. Kaya, katulad nito, sa panaginip kinausap si Pharaoh. Why? Di ba? Kasi, yung rule na meron si Pharaoh, yung authority, yung upuan ni meron si Pharaoh, ay nasa pamahalaan, nasa platform ng Israel na pinipreserve ni God. Mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, ang tawag ni God sa kanyang Israel is Holy Israel, 'di ba? Holy people, holy people. Kaya nga pag naririnig nyo yung salitang holy, mga kapatid, ito ay pinagkaloob, hindi tinatrabaho. Kaya pag naririnig nyo yung mga tao na nagpipreach na be holy because Jesus is holy o God is holy, ang holiness po hindi tinatrabaho. Pinagkakaloob po ito katulad ng righteousness. Amen? Kasi paano naging holy ang Israel? Napakatigas ng mga ulo. Holy people ang tawag ng Diyos. Napakatigas ng mga ulo ng Israel. Nakita natin ang mga kwento, pero bakit sila tinatawag na holy? Because they are chosen. Amen? They are chosen people. Holy prophet. Diba? Lahat naman nagkamali.
May pagkakamali lahat, hindi sila perfect, pero they call Jesus, the Lord called them holy. Because sometimes, maybe sa mata mo, di ba? Sa mata mo, hindi sila holy, pero sa mata ng Lord, holy sila. Kasi your eyes is not the eyes, di ba? Kaya nga sabi, kung halimbawa titingin tayo sa tao, tingnan natin sila sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin natin. Amen? Kung sa mata ni Lord, yung isang bayaran na babae na katulad ni Rahab is righteous sa mata niya, wala kang magagawa, Kuya James. Rahab is righteous sa mata ng Lord. Whether naiintindihan mo o hindi. Rahab is righteous kahit pa tinawag siyang bayaran na babae. Nung panahon na tinago niya, yung dalawang alipin, yung dalawang utusan nung tauhan ni Moises, sino nga yun, sino po yung nagbiyak ng river? Sino po yung armor bearer ni Moises? Joshua. Amen? Si Joshua po, Joshua. Yes. Si Joshua po. Nung inutusan niya si Joshua, di ba, na dalhin yung mga tauhan niya doon, bayaran pa rin po si Rahab noon, mga kapatid. Amen? Bayaran na babae pa rin siya. Pero nung tinago niya, yung dalawang alipin na yon, actually, hindi naman nila naalala yung dalawang alipin eh. Si Yahweh ang nagpaalala sa kanila, alalahanin niya si Rahab. He is righteous. Ay, she is righteous to me. Di ba? She is righteous to me. Pag binasa mo sa English, maaaring hindi siya righteous sa mata mo na ni Andrea. Di ba? Kasi bayarin siyang babae. Pero sa mata ng Diyos, he is righteous. She is righteous sa mata ng Diyos. So do not, we cannot, hindi natin na, kahit po si, yung nasa pamahalaan na si Cyrus, di ba? He is anointed one. Sabi ni Lord, di ba? May inanoint ako, si Cyrus, namamahala siya doon. Merong posisyon din sa pamahalaan si Cyrus. I anointed him, ginamit siya ng Diyos. Di ba? Kaya hindi lahat ng anointed, mananampalataya lang po. Pag sinabing anointed, meron kayong set apart na trabaho na niloob ng Lord. Nakatakda na yun, natatrabahuhin ni Cyrus from the beginning. Amen? Kaya natulungan niya yung lingkod ng Diyos. Amen? Kaya ginagamit din po ng Lord yung mga nasa authority, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Colossians 1:15 and 16, all authority, nakikita at hindi, all authority is under ng power ni God. Amen? Kaya even sa Joseph Days, itong Joseph Days na to, makikita natin dito sa platform dahil sa Israel na to, which is the Israel, is pinapreserve ni God. Pabasa nga po, Ate Jane, Genesis 41:25. Amen. Sabi po dito, iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Amen po. Amen. So alam natin na nanaginip si Pharaoh dito. Amen? Na walang makapaliwanag. May mga sorcery doon, may mga tagapahayag din ng panaginip, pero pinahintulot ng Panginoon na si Joseph ang makabasa ng panaginip ni Pharaoh. So yung voice ni God sa nation, mga kapatid, para i-preserve yung nation na yon. Amen? Hindi po, wag nating limitahan. Kaya kung nakikita ninyo yung Pilipinas nagkakagulo ngayon, nakikita man ninyo itong US nagkakagulo ngayon, mga kapatid, do not be tired. Huwag tayong mapagod na ipanalangin ang nation. Ito yung kapanawagan natin ng mga intercessor. Dahil naniniwala at nananampalataya ko na magpapadala ang Panginoon ng lingkod ng Diyos sa loob ng pamahalaan. Kasi ang nation ng bawat nation ay nation ni God. Amen? Naniniwala po ako na hindi kalooban ng Panginoon na mapahamak ang bawat tao. Hindi mo kailangan gumawa ng gumawa para mahalin ng Diyos. Una kang minahal ng Diyos bago mo pa siya mahalin. Kaya wag mong sabihin na parusahan kaming taga-US dito. May mga tao na nananalangin na ano na kami. Kumbaga dito sa USA, di ba po? Paparusahan ng Panginoon yung USA. Mga kapatid, marami din pong naitutulong ang US na under na hindi nakikita ng lahat. Amen? Even sa nation ng Israel. US, naghaharang sila ng mga sundalo ginagamit. Maraming namamatay dahil sa pagtanggol sa ibang bansa. Dahil US ang tumatayo.
Kahit na sabihin natin na merong something na mali kay Trump, nandun pa rin yung eagerness niya na ipagtanggol yung iba kasi ginamit niya ni Lord, yung authority niya. Alam niyo po ano, makapangyarihan ang bansa ng US kasi marami din pong mga mananampalataya dito. Hindi lang po dyan sa Pilipinas. Kaya nga, isama natin sa panalangin. Kung pinapanalangin natin yung mga lugar ng Islam, yung mga lugar ng mga Muslim, bakit hindi po ang US na sumusuporta sa maraming bagay din? Di ba? Huwag natin bigyan ng declaration na paparusahan ni ganito, paparusahan ng ganyan. Hindi natin gusto maparusahan yung bansa natin, yung sarili nating bansa. Hindi rin natin gusto maparusahan o girahin yung ibang mga bansa kasi pag nakikita natin yung mga mananampalataya doon o mga kapwa Pilipino natin, nandun yung puso natin. Can you imagine yung puso ng Panginoong Diyos, mga kapatid, na namatay siya para sa buong mundo, para sa lahat makasalanan at hindi namatay ang Panginoong Diyos. Hindi niya gusto mapahama. Amen. Kaya gagamit siya ng tao. Ilang beses nang gusto mapabagsak ang Israel. Mga kapatid, covenant ng Diyos ang meron sa Israel. Covenant ng Diyos yun, hindi ng tao. Kaya hindi nila kahit kailan mapapabagsak yun. At kung may covenant ang Panginoong Hesus sa atin, hindi tayo kahit kailan mapapabagsak ng kahit sino kung ang foundation natin ay sa Diyos. Hindi ang pamahalaan. Hindi ang presidente. The final word is sa Diyos pa rin. Katulad ng dito sa si Nebuchadnezzar po sa lugar naman ng Babylon. 'Di ba? Arrogant siya, idolatrous po si Nebuchadnezzar. Amen. Yet, naka-receive siya po ng vision and warning, 'di ba, na mula din sa kanyang panaginip. Dahil nga sa eternal kingdom na gusto ng Panginoon. Ginamit niya si Nebuchadnezzar and God spoke kay Nebuchadnezzar nung nandun siya sa garden para mag-reign at magkaroon siya ng connection sa destiny ng mga Hebrew. Mga kapatid, hindi ko tinapos yung kwento. Gusto ko lang makita ninyo na pwede ka rin gamitin ng Diyos sa nation. Amen? Ikaw gagamitin sa barangay, ikaw gagamitin sa government, ikaw gagamitin po sa bansa. Amen? Kung nasan ka man ngayon, pwede kang gamitin ng Diyos. So, alam natin yung kwento ni Joseph na ginamit siya kay Pharaoh. Amen? Kaya bakit na-preserve yung lugar na yon ng Israel dahil din sa isang lingkod ng Diyos na nag-warning si God sa pamamagitan ng panaginip ni Pharaoh. Dito naman sa Babylon yan, si Nebuchadnezzar. Amen? Ang ginamit ng Panginoon. He spoke para gamitin naman si Daniel. Nakita nyo? Sa bawat pamahalaan, may dadalin ang Diyos doon. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Pabasa ate, Daniel 2:27 hanggang 29. Amen, sabi po dito. Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sino mang matalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebukadnezar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natulog. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Amen po, sis. Amen. Praise God. So nakita nyo po doon ginamit po si Daniel naman. Amen. Pinadala ng Panginoong Diyos para kay Nebuchadnezzar. Ang nagpaalam nito ay ang lahat ng nakakaalam, walang iba po kundi ang Panginoon, mga kapatid. Kaya wala pong mas more powerful above than God na meron tayo. Amen? Kaya napakahalaga na maintindihan natin, mga kapatid, hindi to porky politika, di ba po? Kaya nga napakahalaga. Alam nyo minsan, no, hindi po masama na maging part po tayo. Hindi masama na maging part po tayo ng position. Kasi kung hindi magiging part ng position, mga kapatid, na hindi ma-promote ang mga mananampalataya, sino magpapaalala sa mga hindi mananampalataya? Sino ang magbibigay ng warning sa mga hindi mananampalataya kung hindi po ginamit? Amen? Ang boses na yon ni Daniel. Kaya meron at meron po. Kaya ang hinihiling ko sa bawat isa at ipinapahayag ng Panginoon sa atin, huwag natin pong limitahan. There's a finding way po si God. Amen? Para sa voice, sa tinig niya. Amen? Even it is nation. Amen?
Sa mga gera man ito, sa posisyon man, meron at meron pong magpapaalala mga kapatid. Ito yung sinasabi kong example lang po sa bawat isa sa atin na magpapatotoo, na magpo-prove sa bawat isa sa atin that God voice, di ba? Hindi lang ito natatagpuan sa mga tao po na mananampalataya. God can use. Ginamit niya si Nebukadnezar para marinig ang tinig niya para mag-function sa nation. Kung ang isang tao, 'di ba, or ang isang nation mag-stand sa pathway of his purpose, ng purpose ng Panginoon. Amen? He will speak. Hindi pwedeng limitahan. He will speak, mga kapatid. Kaya nga ang panalangin natin, Lord, mangusap ka sa mga tao sa pamahalaan. Mangusap ka sa government. Mangusap ka sa nation. Kaya nga sabi ni Lord, if my people humble themselves, di ba? At manalangin sa Kanya po, pagbibigyan niya. Kaya tayo mga intercessor, ito yung ating trabaho. Diba? The voice for nation is ikaw at ako. Kung nasang lugar ka, huwag tayo pong matakot na sabihin po ang katotohanan. Mag-stand tayo sa pathway kung saan ang purpose ng Panginoon po, diba? Ay naka-align tayo. Kasi kailangan natin ng posisyon, mga kapatid. Kailangan din natin na magkaroon ng impluwensya. Kasi ang hirap pong pakinggan. Kasi ang ano ng Panginoon ngayon, no? Ang ano ng mga patakaran ng mundo pa, mga kapatid. Pag wala kang impluwensya, hindi ka papakinggan. Kaya kung magkakaroon ka ng posisyon, katulad ng ginawa, tingnan niyo yung pattern ng Panginoon. Dahil pinromote niya si Joseph, dahil sa kanyang spiritual na gift, nagagamit ang spiritual gift, 'di ba? Na ma-explain yung mga bagay na pwedeng mag-appear, yung shadow sa dream, mag-appear, 'di ba? Sa actual, sa physical. Lahat ng nangyayari ngayon, mga kapatid, ay shadow pa rin noon. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, mag-ikot-ikot man ang mundo, mangyayari pa rin yung nangyari noon, paulit-ulit lang. It is word of God, mga kapatid. Kaya, kung ibig sabihin, kung may nag-i-stand noon para sa nation, dapat may nag-i-stand din ngayon na tinig ng Diyos para sa nation. Amen? If God can speak noon, mag-i-speak pa rin siya ngayon. Pwedeng ikaw ang ginagamit niya, mga kapatid. Pwedeng ikaw ang ginagamit sa barangay ninyo. Pwedeng ikaw ang gagamitin ng Diyos para tumayo sa mga pamilya mo. Amen? God is speaking to us. Yung voice ng Panginoon. Kaya yun yung mga fruit ko, na example ko biblically, na wag nating limitahan ang tinig ng Diyos. Amen? One more thing. The voice at the altar. Pinag-usapan natin the voice for nation. Amen? Now, the voice at the altar. Consider Abraham, mga kapatid, na dinala niya nga si Lot, na kasama niya. Anong nangyari kay Abraham? It caused him delay. Kaya mga kapatid, pag may mga kasama kayo na parang hindi sila naka-align sa pinapagawa ng Panginoong Diyos, madidelay din kayo. Even ang mga trabaho ninyo, mga kapatid, kapag mas pinapahalagahan natin yung mga, alam niyo po, ang sa Panginoon is rest, hindi hard work. Mga kapatid, rest, hindi hard work. Provision po ang meron ang Diyos. Amen? Hindi niya gustong sobrang pagod tayo. Kaya nga kagalakan ang binibigay ng Panginoon sa atin eh. Yes, nagtatrabaho tayo. Yes, napapagod ang katawan natin. Pero hindi pwedeng mawala ang kagalakan natin sa paglilingkod. Hindi pwedeng leftover ang ibibigay natin. Yung pagod na tayo, yun yung matitirang time natin kay Lord. Hindi lang sa puro pera. Amen? It's about time. Also time and effort natin na binibigay sa Panginoon. Pagbibigay natin ng oras at panahon. Amen? Kung nasa ang lugar tayo nandoon. Dapat nagiging pagpapala tayo sa mga tao kung nasaan tayo. Nagiging ilaw at asin tayo. Amen? The voice at the altar. 'Di ba? Katulad po nito, na na-delay siya sa God's promises because of Lot. Kaya minsan may mga bagay na bakit delay tayo? Bakit delay tayo, di nyo napapansin? Kailangan maging sensitibo kayo kung sino yung mga nakasurround sa inyo. Kahit na si Abraham, na-discover niya
yung susi. Nung nag-return siya sa altar, amen, narinig niya yung voice ulit ng Panginoon. Ang tagal niya hindi narinig yung voice ni Lord. Pero nung bumalik siya sa altar, dahil nga, alam niyo, hindi kasi kasama sa utos ng Panginoon na isama niya si Lot kung tutuusin. Iwan mo ang buong pamilya mo, pero sinama niya yung pamangkin niya. Kaya dapat pag nagbabasa kayo, nagiging sensitibo din kayo. Kasi baka may mga sinasama kayo na hindi naman kalooban ng Diyos tuloy. Pag may problema sila, nadidelay ka rin. Nadadamay ka. Imbis na hahayo ka, sandali lang. Kasi kailangan ko ng ano, ganito, ganyan, di ba? Imbis na magwi-win ka ng soul, di ka na ano, kasi may mga aberya. Kaya dapat may mga ano kayo, may mga sensitibo din po. Maging sensitibo din tayo. Pabasa nga po, Ate Jane. Genesis 13:3 and 4. That's right. Wait po, sis. Ano po yun, sis, Jan? Genesis po. Genesis 13:3 and 4. Amen. Sabi po dito, mula sa Neheb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dating niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Amen po. Nakita niyo po, ano? Minsan napapalayo tayo. Sometimes napapalayo tayo sa Panginoon dahil nga minsan akala natin naka-align pa tayo. Kaya anong ginawa ni Tatay Abraham? Bumalik siya sa altar. At doon tinawag niya ang pangalan ng Panginoon ulit. 'Di ba? Nagpalid ulit siya. Kung babasahin niyo, matagal niyang hindi naririnig yung tinig ng Panginoon. Matagal niyang hindi naririnig yung instruction ng Diyos kasi andun si Lot. So yung altar po is a place of alignment, mga kapatid. At ano na ba ang altar ng Lord ngayon? Amen? Tayo na po ang templo. Amen? Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng intimacy, yung secret place natin sa Panginoon para ma-align po. Para hindi tayo napapalayo, mandidrift, napapalayo sa Panginoon. Ang altar, ang restoration ng clarity para maging malinaw sa atin yung intimacy natin, katulad ng pinag-aralan natin kagabi, kailangan tanungin din natin, Lord, anong gusto mong instruction? Ano po yung instruction mo sa akin? Kaya nga kapag nagkakaroon tayo, 'di ba, ang opposite naman ng instruction is distraction, mga kapatid. 'Di ba? Kahit binibigyan tayo ng instruction ng Panginoon, pag hindi ka kumilos at hindi ka magumalaw sa journey na gusto ng Panginoon sa atin, nadidistract tayo, 'di ba? Sa journey. 'Di ba kahit magbigay ng instruction si God, tingnan nyo, may darating na mga aberya. May distraction na ta. Kasi nga, dinidistract tayo ng kaaway. Amen? Kaya kung mayroon tayong intimacy, meron tayong altar, 'di ba? Yun yung magko-compass sa atin. Alam niyo, compass magtuturo ng daan at alignment sa atin. Amen? So, it is the God voice ang mag-a-affirm po, magre-reaffirm siya. Babalik ulit yung tinig ng Diyos na marinig natin siya para sa purpose natin. Para ma-realign tayo at ma-direct tayo. Amen? And ma-restore po yung clarity na sinasabi ng ating Panginoon sa buhay natin. At kapag binigyan naman tayo, for example, maraming sabik sa prophetic ng Panginoon. Narinig mo may prophetic. O Beverly, magkakaroon ka ng matagumpay na mission, ganito. Kung wala akong gagawin, do you think po magiging matagumpay siya? Yes, may instruction ako, pero kung hindi ako humakbang, do you think magiging tagumpay, Ate Cristita? Yes, may vision. May vision. May narinig akong sinabi ng Panginoon na may mission. Amen, Ate Jane? Kung hindi tayo kikilos, meron bang mangyayari? May magaganap ba? You are the altar and temple ng Panginoon. Kung wala tayong gagawin, makakarating ba, Ate Cristita, sa pamilya mo yung Word of God? Yung seeds of God? Amen? Kung hindi tayo magtutulong-tulong, kung hindi tayo mag-aak as a body of the Christ, do you think may magagawang mission? Kung hindi humakbang si Daniel, kung hindi humakbang si Joseph sa mga spiritual gifts nila, mga kapatid, it is opening eyes sa bawat isa sa atin. Hindi lang instruction ang hinihingi natin o prophetic declaration ng mga propeta, kundi kailangan ng pag-move ng altar. Pag-move ng temple.
Kung gusto nating maging reaffirm yung ating mga mission sa Panginoon, yung purpose niya, maging reaffirm yung purpose ng Panginoon, ma-realign tayo sa direction at restoration ng clarity ng Panginoon, we have to move. May panahon ng pagdadasal, may panahon ng action. Kaya nga kung nararamdaman natin yung silence ang Panginoon, di ba? Mag-ask na po tayo, ask yourself. Bakit tahimik ang Diyos? Ba't delay ka? Bakit lagi na lang cycle ng cycle yung buhay niyo? Papalit-palit na lang, parang nagtitinda ka nga, pero yun lang naman, napupunta sa sakit, napupunta sa gamot, napupunta sa aksidente. Bakit? Amen? So may mali. May mali. May hindi naka-realign. Kumikita ka nga, pambayad lang naman ng utang. Di ba? Alam niyo ba ano, yung hindi ka nakakaahon, hindi ka nakakatagpos, may mali doon. May mali sa cycle na yon. Kapag hindi siya nababawasan at hindi siya lumiliit, di ba, papalaki lang ng papalaki, may mali doon. Amen? May hindi naka-direct doon, may hindi naka-realign doon. Kaya maging ano tayo, balik tayo, di ba? Mag-ask tayo sa Panginoon, hindi masamang mag-ask. Sabi nga ni Lord, ask and you will find. Di ba? Seek and you will find. Ask and you will receive. Amen? Kasi ang pagpapananalangin hindi lang one way, two way yan. Nag-a-ask ka, nagre-receive ka rin. Kaya nga may answer yun eh. Sa mga kapatid, ito po'y tanong ko, when is the last time you return to the altar of prayer, worship, and surrender? When? Kailan yun na totoo naging seryoso tayo? Diba? Alam ko pong bawat isa sa atin nananalangin. Pero yung mga iba dito, yung iba parang tinatamad na. Diba? Napapagod na. Amen? Hindi na excited. Hindi dapat nawawala yung joy sa puso natin sa paglilingkod, mga kapatid. The more na lumalalim tayo, the more tayo dapat nag-aapoy. The more na lumalalim tayo, the more tayo dapat nagiging humble. The more tayo nagbibigay ng honor sa Panginoon. The more tayo nagsusurrender sa God. Kasi finding the voice of God, kung paano kang na-find ng God, di ba, ganun din siya. Ganun ka din sa Kanya. When is the last time, mga kapatid, tuwing napapagod ka, tuwing may problema, di ba, dun lang ba tayo pupunta sa Diyos? Hingin din natin yung realignment. Hingin din natin yung direction, yung restoration ng clarity. Amen? Yung purpose ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang puro kagalingan ng sakit. Tanggapin nyo na yung kagalingan, believe me. Receive the healing. Tapos na yan. Hindi puro panalangin ninyo, pagalingin nyo po, tapos na yan. Kung naniniwala kang magaling na siya. Stop repeating. Sometimes, alam niyo po, yung pag-repeat is, ano lang, sign lang po ng unbelief. Sign lang ng doubt. Just believe. Kaya, magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi ang believe, naniniwala ka kahit wala ka nakikita. Amen? Ang faith, yun yung may nakikita ka. May nakita ka kasi. Yung believe, naniniwala ka lang doon. Kahit di mo pa nakikita yon. Ang faith, may substance. May mga napatunayan. Amen? Kaya nga, yung faith po, kumikilos ang faith sa mga bagay na imposible. Naintindihan nyo? Kumikilos ang faith, kaya ang believe, iba siya sa faith. Kasi ang faith, nagmumove siya sa more than can you imagine. Alam niyo yon? More than can you see. That is faith. That is faith. More than can you imagine. More than can, higit pa sa kaya mong isipin, higit pa sa kaya mong gawin, that is the faith. Doon siya nagmumove. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, pero kayang gawin ng Diyos, that is faith. Amen? So we need to surrender everything, mga kapatid. Aminin at hindi natin, may mga bagay na hindi tayo kayang gawin. Kaya nga sabi ni Lord, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Bakit sinasabi ng Lord yun? Kasi hindi mo hawak yung tomorrow. Kahit gusto mo pang hawakan yung bukas, hindi mo yun mahawakan, Ate Jane. Kaya sinasabi niya, huwag ka nang mag-alala para sa bukas. Hayaan mo nga bukas ang mag-alala para sa bukas. Hindi mo kayang dugtungan ng isang oras ng pag-aalala ang sarili mo. Hindi mo kayang dugtungan ng isang oras ang buhay mo sa pag-aalala.
Kaya let's place ourselves sa alignment. I-place natin yung self natin sa alignment. Huwag tayong madrip away dahil sa distraction sa mga journey natin. Mga kapatid, believe it or not, sa paghakbang natin sa Panginoon, maraming distraction. Sa paghakbang natin sa Panginoon, marami ding instruction. Sa paghakbang natin sa Panginoon, maraming vision. Maraming mission. Pero kailangan mong magdesisyon. Amen? There is always decision to choose God. Always, always, always choose God first. And let everything will follow. Ito po yung warning ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit nakikita nyo na naggegera ang bansa sa bansa. 'Di ba? Missiles doon. Kapatid, focus. Fix your eyes to Jesus. Hindi mo kayang pigilan yung missiles, but God can. Hindi mo kayang pigilan ang gera, but God can. Hindi mo kayang pigilan ang cancer, but God can. Hindi natin kayang pigilan ang authority, but God can. Because all authority. Naman, pabasa nga po, Colossians 1:15 and 16. Dito po muna ako magtatapos. Colossians 1, Ate Jane, 15 and 16. Colossus 1:15 po, sis. 15 and 16 po. Amen. Sabi po dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen po, sis. Amen. Praise God. Di ba po? Sa lahat ng sinukob, sa lahat mga kapatid, sa lahat ng nation, sa lahat, He is authority. Nakikita mo man o hindi, espiritu man yan o hindi, masamang espiritu man yan o hindi, all authority. Walang kapangyarihan ng demonyo kung hindi ipapahintulot ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Pag sinabing lahat, pati negosyo natin. Pag sinabing lahat, pati career natin. Pag sinabing lahat, pati pamilya natin. Pag sinabing lahat, pati anak natin, asawa natin, lahat na mahal natin sa buhay, church natin. Pag sinabing lahat ng authority sa Kanya. Lahat ng paghahari, kapangyarihan, pamumuno, huwag natin ibigay sa demonyo. Kasi kung anong alam mo, yun yung susundan mo. Kaya kung minamagnify mo yung kapangyarihan ng demonyo, yun yung mangyayari. Kasi hindi mo kilala yung Diyos. Kaya tayo nag-aaral ng malalim para makilala natin na all power, authority, dominion, unseen, nakikita at hindi, galing sa Kanya. Kaya huwag tayong mag-guide ng confusion kasi ang confusion sa demonyo, hindi sa Diyos. Kaya even in silence, mga kapatid, huwag nating hintayin. Amen? Na magkaroon tayo ng confusion. Dapat mag-guide po tayo sa confusion natin at magpag-guide tayo sa Panginoon. His voice will convict you. Kung tayo ay nagkakamali na o nagkakasala sa Kanya. Kung nag-fail ka, God will restore us. Kung nagkakaroon ka ng confusion, God will guide us. Kung wala ka sa alignment, i-appear ni God yung alignment sa atin even in silence, mga kapatid. Kaya yung voice ni God, naghihintay sa inyo in the altar. Nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Inaantay ka niya.
Kahit yung pagbabalik natin, nakadipa lang ang Diyos. Halika anak, return to your calling mga kapatid. Balik tayo sa kapanawagan ng Diyos. Mag-align tayo sa purpose ng Diyos. Ma-fall in love tayo sa function ng Panginoong Diyos na title, hindi title. Sa function, functionality. Alam nyo? Functionality ng Diyos, not title. Sa place kung saan matatagpuan natin yung clear, yung clear na voice ng Diyos, yung constant na voice ng Diyos, yung mapupunta tayo sa transition na alam natin yung dimension to another. Believe me or not, sabi nga ng Lord, huwag tayo makipaglaban sa laman. Kasi ang kalaban natin is yung nasa authority sa himpapawid. So meaning, may authority sa bawat bansa. May authority din. Pero kung kilala mo yung all authority, you don't have to be scared. Hindi ka dapat matakot. Amen? Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin. Pinapaunawa ko lang sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng matatag na loob dahil sa Diyos. Ng bukas na tenga dahil sa tinig ng Panginoon na sinasabi sa atin ngayon. Kung paanong sinabi niya rin even kay Isaiah, yung mga tao na yung kinakausap niya sa pamamagitan ng tinig niya. Binibigyan ng instruction, ginagawa din nila. Hindi lang sila natatapos sa panalangin. May gagawin ka. Gusto mong maging mayaman? Pwede ka bang matulog buong maghapon? There's a power mga kapatid na nasa kamay mo. Pag sinabi kong gusto kong maging mayaman, totoo yun. Gusto kong maging mayaman, Lord. Kasi gusto ko yung kingdom ng Lord. Alam kong nasa akin na yun. Kasi gusto ko pang mapalawak yung kaya mong gawin sa pamamagitan ng buhay ko. Nasa kamay ko yun. 'Di ba? Kailangan ko rin magtrabaho, kailangan ko magsumikap, kailangan kong gawin yung will ng Lord na naka-align ako habang hiningi ko sa kanya yon. Meron kang ability, may gift ka na binigay ng Diyos para yumaman. Kaya may mga panalangin na nasa iyo na, ikaw na lang ang gagawa. Kaya sabi sa Isaiah 30:21, no, sabi din niya kay Isaiah doon, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing ito ang daan, dito kayo lumakad. Amen? Mga kapatid, even the best prophet, may instruction ng God. Hindi natin pwedeng i-ano yun. Diba? Even sila napagod. Alam niyo yon? Yung mga paghihirap na meron tayo, wala pa sa kalingkingan ni Pablo, ni Apostol Pablo. Hindi pa natin naranasan lumutang-lutang sa dagat. Walang tirahan, mga kapatid, katulad nila Elisha, na humahayo na hindi nila iniintindi pamilya nila. Regalo ang pamilya sa atin, pero wag namang maging above ang pamilya natin sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Balik sa calling, balik sa purpose, balik sa alignment, balik sa apoy. Amen? Sabi ko nga lagi kong pinapaalala, do you think mas mahal mo yung pamilya mo kaysa sa pagmamahal ng Diyos? Do you think mas mahal mo yung anak mo kaysa sa pagmamahal ng Diyos? Bago pa tayo dumako sa pagmamahal natin sa pamilya natin, may unang nagmahal sa atin. May unang nagmahal sa kanila na kayang ibigay ang buhay niya. Kasi kahit mamatay ka para sa anak mo, wala kang kayang iligtas. Kahit latayan ka sa pamamagitan ng anak mo, wala kang kayang i-heal kung hindi sa latay ng Diyos. May namatay na. May nagsakripisya na. May gumanap na mga kapatid, pero may purpose tayo. It is finished, sabi niya. May tapos na yung ginawa niya, may gagawin pa tayo. Tayo naman. Kaya nga, I give you your comforter, your helper, sabi niya. May gagawin din tayo. May paghakbang din tayong gagawin. Kaya i-anchor natin yung voice God, yung God's voice sa buhay natin. Hindi lang tayo nagsisik ng prophetic warning to seek. Pero may paggawa pa rin tayo, may action pa rin tayo. Yes, naririnig natin warning ni Spirit.
Pero wag natin babaliwalain yung mga mentor natin, yung mga father natin, yung mga mother of faith natin. Yes, may mga pinadala sa inyo, pero lagi natin babalikan, bakit ba sila napadala sa inyo? Bakit? Bakit? 'Di ba bakit? Ano yung ginamit ng Panginoong Diyos? Kaya ngayon, dinala sila katulad ng pinapaalala ko sa inyo para ngayon naman kayo ang gagamitin ng Diyos. Pinapaunawa 'to sa atin para tayo naman ang gagamitin sa lugar ninyo, sa lugar ng kung nasaan ang pamilya ninyo. Gano'n nagmamalasakit ang Diyos. Kaya nga Diyos siya na nagmamalasakit eh. Diyos siya nagmamahal una sa lahat. Diyos siya na nag-forgive. Kaya ano man yung mga laman-laman at ano pa, anik-anik na mapuso natin, surrender na lahat. I-surrender natin lahat. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Marami pa po tayong pag-aaralan. Pero parang punong-punong-punong-puno na. Alam niyo po yun, parang gano'n, marami pa po tayong dapat matutunan na wag lang natin tong naririnig. Isa puso po natin lahat to. Mahalaga ang tinig ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus kay Martha, hindi yung kaabalahan, hindi yung kaabalahan mo, Martha, ang pinakamahalaga. Hindi masama na maging abala, pero yung ginawa ni Mary, ang pinakamahalaga. Kasi hindi yun yung mananakaw sa kanya. Alam niyo, darating ang panahon, makikita nyo, inaapuyan lang yung mga Biblia sa harapan natin, pero wala tayong magagawa. Pero kung may mga tumanim na salita sa puso ninyo, sa puso natin, yun yung mananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, salamat, Panginoon. Salamat sa tinig mo. Salamat sa mga salita mo. Salamat, Lord, sa mga natututunan namin through your wisdom at karunungan. Lord, itanim mo sa puso namin, sa isip namin, at i-transform mo kami. Patuloy mo kami i-align sa purpose mo. Ma-fall in love sa function mo, hindi sa title sa mundong ito. Na yes, gagamitin mo kami, Panginoon, na maging tinig mo sa mga tao nasa posisyon. To transform, Panginoon, at mabago ang pamamalakad ng mga tao na may magpaalala sa kanila sa mga warning and purpose mo. Hindi sa pangunawa nila, kundi sa karunungan na nauunawaan namin mula sa iyo. Lord, ilagay mo kami sa dimension, Panginoon, na maintindihan namin yung spiritual warfare. Yung maging clear, Panginoon, yung tinig mo, na maka-align kami, Panginoon ko. Hindi sa confusion, hindi sa failure, kundi sa restoration and guidance and conviction ng katotohanan mula sa iyo, mula sa iyong banal na spirito. Maraming salamat, Ama. Patuloy ko po, Panginoon, itinataas ang grace, Ama, na nagmumula sa iyo, Lord, na mag-pour out, ma-filled sa bawat isa sa amin yung grace na nagmumula sa iyo to recognize, Panginoon, na ma-pursue namin hindi lang ang title, kundi yung purpose and desire na nare-recognize namin, Panginoon, sa revelation na nagmumula sa iyo. Lord, na mag-grow kami, Panginoon, na hindi na o-offend, but mag-grow kami, Panginoon, hindi sa immaturity, kundi sa revelation na nire-reveal mo sa mga spiritual parent namin, sa mga guidance namin sa fivefold ministry, O God. Na yung warning, Panginoon, na naririnig nila through your spirit, Panginoon, na patuloy ka naming masik, O God. Maintindihan namin yung covering, Panginoon. Magkaroon kami ng honoring, hindi dishonoring sa covering na meron kami. Na hindi kami, Panginoon, mag-failed because of our dishonoring. But Lord, matagpuan namin yung portion, Panginoon, na nilalagay at dinadeposito mo na matutunan namin mag-honor, mag-humble ourselves, and mag-return sa altar of prayer, worship, and surrendering sa iyo. Salamat, Panginoon, na pinaplace mo kami sa alignment
na gusto mong marinig namin, matutunan namin, Panginoon. Salamat sa mga example ng mga tao biblically that you have pattern na kailangan namin, Panginoon, maintindihan yung instruction ng journey namin. Na kahit maraming distraction, Lord, yun yung ginagawa ng kaaway para ma-distract kami kung paano sa yung bugtong na anak, oh God, after mo siyang dinala sa wilderness, Father God, nandun yung distraction ng kaaway para hindi niya mapulpil yung place ng altar na hinanda mo sa kanya. But Lord, He chose to focus in your word na i-declare niya, it is written, Father. And Lord, it is written, Panginoon, that everything you accomplish is the fulfillment, Panginoon, ng purpose mo sa amin. Lord, filled us with purpose. Filled us, Panginoon, ang priority na ikaw. Yung God's promises ang hawakan namin na huwag kaming madelay, Panginoon, dahil sa mga problema. Ma-receive namin yung vision, warning, Panginoon, para sa eternal kingdom mo na maglalast forever. Dahil ikaw yung nag-spoke because you are the final word. Na mag-reign ka, Panginoon, sa buhay namin. Na makakonect kami sa iyo, sa destiny namin, Panginoon. Lord, thank you for your voice na tumatawag sa amin into alignment with eternal purpose ngayong oras na to. Bless Mami Ludi, Kuya Fred, Ate Jane, Kuya James, Nanay Selena, Ate Cristita, Nanay Andrea, Ate Billie Jean, Ate Annalisa, Ate Ann, Lord, and even ang lingkod mo sa oras na to. Si Ate Rubilin, Lord, sa Ate Joy. Yung mga pastor namin, yung mga prophet, Lord, yung mga ministry, evangelists, missionaries. Lord, lagi na ba kami matagpuan na nag-aapoy sa iyo? Na yes, Lord, may kapaguran. But we ask for rest. Na magpahinga kami sa iyo. Na magkaroon kami ng kapayapaan mula sa iyo. Ano man ang distraction na nararanasan ng mga kapatid ko, Lord, in the mighty name of Jesus. Pinuputol at kinakalagad ko, Ama. Binabind namin, Lord, at tinatapon ko sa kailaliman, Panginoon ko, ng impyerno, kung saan hindi sila makagagalaw sa amin, Ama. At sa panahon na dumadaan kami sa pagsubok, O Diyos, dalangin ko ang banal na patnubay mo. Dalangin ko ang banal na protection mo. Dalangin ko ang banal na purpose at alignment mo sa buhay namin, sa aming pamilya at mahal sa buhay. I pray sa lahat, Panginoon, even sila pabri na wala dito, Panginoon ko, na magsama-sama kami bilang katawan mo at ikaw ang ulo, na magkakapatid at ikaw ang panganay namin. Bilang mga anak at ikaw ang ama namin. Lord, iwalay sa'yo, wala naman talaga kami magagawa. Pero dahil nasa iyo kami, we also have authority, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Dominion, Father God, na matransform at magkaroon ng liwanag at asin sa mundong ito. Dahil sa liwanag na nagbubula sa iyo. Dakila ka, O Diyos, makapangyarihan at banal. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon and glory to God. Anyone po na gusto pong mag-share sa oras na to? Any conviction po, baka gusto kayong mag-share. Kuya Fred, baka may gusto kayong i-share. Amen. In Jesus' name. Reminder sa bawat isa, baka may na-receive kayong mga reminder na po. Huwag kayong mahiya. Wala po tayong judgment dito. It's all sharing. Anyone po?